Hi guys, welcome back. Hello sa inyo. Hintay lang tayo ng ilang viewers. Ayan. Hi po, pa-share po ng live natin para mas marami tayong ma-reach. Welcome po ulit kayo sa ating free let review session for tonight. Di po tayo nakapag-review kahapon kasi medyo naging busy lang. Kaya hindi natin na-maintain yung every Monday. So ngayon po, kahit Tuesday night, bawi tayo. And hopefully po, this week, tina-target ko sana maka-2 live session din po tayo. So, depende sa ipapahintulot po ng mga schedule po natin. Hintayin lang po natin ng ilang minutes pa para hintayin po natin yung ibang mga viewers natin na makakonect. Kumusta po kayo? Pwede po kayong mag-comment. Hello po sa inyong lahat. Sabihin niyo po kung ready na ba kayo, kung anong pakiramdam nyo, ready na po ba kayo sa let? Ilang days na lang. Less than 2 months. Magle-let na tayo. Hello po, Sir Denzel. Sir Denzel LPT. Good evening po. Salamat po sa laging pag-share ng lives natin. At saka ng photos, ng videos. Salamat po. Alright. Medyo marami-rami na rin tayo, no? Siguro pwedeng humabol din yung iba mamaya o kaya pwede rin naman nilang i-replay. Ayan. Pwede na siguro tayo mag-start. Medyo konti lang yung na-prepare natin ngayon pero marami din naman kayong matututuhan for sure. Saglit lang din yung live session natin para di naman kayo masyadong bomba ng information. No? Sige, start tayo. Ito yung unang tanong natin. To whom is RA 4670 applicable? We have A. Teachers in private elementary and secondary schools. B. Teachers in public elementary and secondary schools. Teachers in both public and private schools. Or D. Teachers in all levels including tertiary level. Hello po Sir Robert Dumaya, Season LPT. Wow, magka-apelido po tayo. Salamat po sa pag-tag ng friends nyo. Hi Sir Justin. Hello po. Good evening po. Salamat po sa pag-share ng live natin. Thank you po. Hi JV, nanonood ka. Sir JV Anasan. Okay. Pwede kayong mag-try sumagot sa comment section, no? Ano pa ba? Di pa ba tayo, wala pa sa mood. Pero hopefully makatulong din naman itong session natin sa inyo tonight. Try kayo ng sagot. To whom is RA 4670 applicable? A, B, C, or D? Ano pong sagot natin dyan? Hi, Ma'am Johanna. Kanood sila sa live natin. Reveal natin yung sagot dito sa number 1. Ang sagot natin dito ay letter B, no? Teachers in public elementary and secondary schools. Bakit? Bakit letter B yung sagot natin? Kasi ang pangalan mismo ng RA 4670 ay Magna Carta for Public School Teachers, no? For public school teachers. So ang sakop lang ng RA 4670 ay yung teachers na nagtuturo sa public schools. And when we say public schools, we are referring to both elementary and secondary schools. Okay? Again po, yung RA 4670, ang tawag po natin dyan ay Magna Carta for Public School Teachers. Okay? Sige po, lipat tayo sa number 2. Ayan, tama, Sir Justin. No? Letter B. Hi, Ma'am Cristel. Nanonood din sila. Si Ma'am Janice. Hello po sa inyo. Good evening po. Okay, let's have number 2. Who among the following is entitled to hardship allowance? Ayan.
A. Teacher Carl, who teaches in a marginalized community. B. Teacher Jason, who teaches in a place with high costs of living. C. Teacher John Michael, who is the only teacher in a remote school. Or D. Teacher JV, who is assigned to teach in hazardous area. Okay, so yung topic po natin for tonight is about Prof Ed, pero mainly about the laws in the teaching profession, no? The laws governing the teaching profession. So matututuhan natin dito yung mga laws, yung mga Republic Acts, ayan, at saka yung ibang mga policies sa teaching profession. At nga pala, yung mga pangalan ng teachers dyan ay pangalan ng mga friends ko, kabatch ko, ng mga LPT na din. Shoutout kay Jason, kay John Michael, kay JV. Lahat po yung mga LPT na. Good evening po, Ma'am Jovel. Ayan, may sagot si Ma'am Jovel D, si Sir Justin D. Okay. Sige. Reveal natin yung sagot. Ang sagot natin dyan sa number 2 ay letter D. Tama po, no? Si Teacher JV ang entitled sa hardship allowance. Bakit? Kasi when we say hardship, no? Ano yun? Para yun sa mga risky areas, sa hazardous or sa dangerous areas, no? Although yung ibang A, B at C ay meron ding mga disadvantage para or medyo may weakness din sa part ng kanilang teaching duties. Pero yung the fact na hardship allowance ang ibibigay natin para yon sa mga teachers na na-assign sa hazardous area. O sa hazardous, ibig sabihin ay risky, no? Dangerous areas. Kay Teacher JV po. Yan. Si Ma'am Kristen. Okay? Sa Prof Ed, maraming ganyan, no? Yung puro talaga application, no? Kaya dito sa Prof Ed, hindi tayo magkokopya memorya lang. Although makakatulong yung kopya memorya, pero dapat alam natin yung i-apply. Mamaya makikita nyo yan. Okay, dumadami na yung viewers natin, no? Let's have number 3. Pwede natin i-share po yung live, no? Share niyo po yung live para mas marami tayong ma-reach out. Okay. Magkano naman yung hardship allowance, no? We have 10% of the teacher's monthly salary, 15%, 20%, or 25%. Ano po ang sagot natin dyan? Magkano ang hardship allowance? May sagot na dito, letter D. Pass. Okay, tingnan natin kung worth it, no? Kung worth it ba yung hardship allowance na may receive natin pag na-assign tayo sa hazardous area. So, ang tamang sagot dyan ay, tama po kayo, letter D, 25% of the teacher's monthly salary. So, depende yon sa position ng teacher. Siyempre, mientras mas mataas ang position o mas mataas yung academic rank, mas mataas yung salary. Pero again, 25% nung salary na yon, no? So, depende sa inyo kung pwede na. 25%, no? Pero risky ang buhay mo. Hazardous dahil sa hazardous area ka a-appoint. Okay? So, alam na natin yan, 25% ang hardship allowance. So, kung kung may tanong doon, tapos ibinigay yung mismong halaga, no? O halimbawa, sinabi na ang sweldo ni ganitong teacher ay, let's say, 30,000. O di magko-compute ka pa ng 25%. At least, alam mo siya kung paano mo siya i-apply. Alam mo yung theory na o yung concept na nag-govern din sa mismong application. Okay, let's have number 4. Teacher A has been diagnosed to have a serious illness. Hindi na natin nilagyan ng pangalan o baka kasi magalit. The doctor required him to rest for more than a year. Which leave should he apply? We have personal leave, indefinite leave, sick leave, or vacation leave. Okay, meron nagsagot letter C, meron din letter B, letter B. Okay, how about the others? Salamat po ulit sa pag-share ng live natin. Salamat sa mga mayroong badge ng sharer, no? Sharer. May nagsagot din letter C, meron din letter B. Ayan, okay. Sinagot na ni Ma'am Jenny yung keyword natin, no? At tamang sagot po dyan ay letter B. Ang keyword po natin dyan ay yung more than a year.
Pagka umabot na ng o sumobra na ng isang taon, indefinite leave na yung tawag sa type of leave na kailangan nating i-file. Okay? So yung sick leave at vacation leave, yan po ay 15 days ang nakaalat dyan per teacher sa bawat taon. 15 days. Sick leave and vacation leave, take 15 days. For indefinite leave naman, yan yung i-file natin pag more than a year. So regardless, so yun, depende. Kadalasan naman pagka may sakit lang, no? At saka naman kailangang leave ng more than a year. So indefinite leave po tayo. Okay? So congrats po sa inyo. Letter B, tama tayo dyan. Let's have number 5. If Teacher Carl, ito na yung tanong na teaser question na pinost natin doon sa ating Facebook page. No? If Teacher Carl has already spent 1 year of his study leave, would he be allowed to extend his leave to study for a few more months? A, yes, it depends on his decision. B, yes, but without compensation. C, yes, any type of leave is extendable as long as it is for professional development. Or D, no, study leave should not exceed 1 school year. Yan, sagot ni Ma'am Jenny, Ma'am Joanne. Hello po, Ma'am Joanne Parungaw, nanonood pala kayo. B. Okay? Kumusta yung iba? Ano po ang sagot niyo dito? Sagot din si Ma'am Clarissa, letter B. So sa mga ganyang question, baka maisip nyo, ay, yung tatlo, yes, as may nag-iisang no. So, matic no na kasi yun lang yung naiiba sa choices. Pero hindi po ganun na pagdating sa pagsagot sa board exam. Kasi minsan, ang sagot, yes, pero kailangan mong mamili kung ano yung tamang justification dun sa sagot. No? And for this type of question, ang sagot po natin dito ay letter B. No? Yes, but without compensation. Bakit hindi letter A? Bakit hindi depende sa decision? Totoo rin naman, di ba? Depende rin naman sa decision talaga ng teacher kung i-extend niya yung leave niya. Tama yon. Pero dito sa question, meron nakalagay dito na would he be allowed? No? Would he be allowed? So, ibig sabihin, merong kang permission na kukunin. No? At depende doon kung papayagan ka or hindi. At naghahanap doon ng condition. Kung papayagan ka, ano yung condition? So, ang tamang sagot po dyan ay yes, but without compensation. So, letter B. Yung letter C naman, extendable as long as it is for professional development. Ang nagpamali naman dyan ay yung any type of leave. No? Kasi, paano kung sick leave? No? Hindi naman siya for professional development. Paano kung vacation leave? Kung personal leave? No? Okay. Magkano naman yung sweldo na sinusweldo ng teacher kapag naka-study leave siya sa unang taon? So, ibig sabihin, kapag sa loob ng isang taon naka-study leave ka, meron ka pa ring sweldo. Pero magkano? Sige nga, alam niyo ba kung magkano? Sino pong nakakaalam? And si Ma'am Jenny, may comment pala siya, English major. English major pala si Ma'am Jenny. Taga saan po kayo? Na school, na province or city? Totoong nakakakaba sa major. At hopefully next live session mo, next live session po natin, no, mag-ano tayo, focus tayo sa majorship. Yung talagang malalalim na. Ano, may idea po kayo? Yan, 60%, no? Tama si Ma'am Jovel. At least 60%. So, pwede rin siyang lumagpas. Depende sa agreement. Okay? So, yun. Pag lumampas ng 1 year, pwede pa, pero wala nang susweldohin. Okay? So, lipat po tayo for number 6. Dito naman tayo, at least how many years should a teacher be in service for him or her to be entitled to a study leave? Ilang taon dapat ang isang teacher na nagtuturo na para maka-avail siya ng study leave? Kasi baka naman unang taon mo pa lang magli-leave ka na, sulit na sulit ka nang sumusweldo ka ng hindi nagtuturo, no? Tapos nag-aaral ka lang. Sagot si Ma'am Jovel, letter B. Si Ma'am Cristel, letter B. Okay. Letter B, si Ma'am Clarissa. Again, thank you po sa mga nag-share ng live natin. Kaya pa nga di pa nakapag-share dyan, pwede nyo naman din i-share.
Okay, ang tamang sagot po dito sa number 6 ay letter B, 7. Tama, no? 7 years. So, yun lang po ang tatandaan natin. Nakadepende siya sa number of years in service. No? So, kung sa Prof Ed, na mismong tanong sa board exam, merong situation dyan, baka halimbawa yung letter A, sabihin natin, si teacher na ganito na kaka-hire pa lang pero sobrang sipag, o baka yun ang sabihin mo, sobrang sipag, okay, pwede na siya mag-study leave. So, hindi, no? Nakadepende siya sa length ng pag-service, no, as a teacher. And 7 years. Yun ang basis po natin. Hindi sa merit, hindi sa husay mo sa pagtuturo, kundi sa years, number of years in service. At 7 years po yan. Okay? Next po, let's have number 7. Dito tayo. Which law encompasses kindergarten education? Dito tayo sa mga laws. RA 4670, RA 10157, RA 10533, or RA 7722. Huwag kayong mawawala kasi mamaya, sunod-sunod yung mga tanong na yan sa batas and mamaya bibigyan ko kayo ng technique. No? I-share ko yung technique na nagamit ko nung nagre-review ako para mas matandaan yung mga numbers na yan. B. Okay? B. Tama, no? Ang sagot po dyan ay letter B. RA 10157. Bakit? Ano na nga yung 4670? What is RA 4670? Yung tanong natin kanina sa number 1. Ano po yung pangalan nun? Sige, kung sino ang makasagot, i-ano natin, i-pin natin. RA 4670. Ano po ang pangalan ng batas na yon? Magna Carta. Tama. Magna Carta for ano? Tama si Ma'am Clarissa, Magna Carta. Show natin to. Tama din si Ma'am Cristel. No? Ayan, ito si Ma'am Jenny. Jenny Herona. Magna Carta for public school teachers. Na tama din si Ma'am Jovel, si Ma'am Cristel. Tama. Okay yun. Tinatamad mag-type. Okay lang. So, yun. Basta kailangan alam natin yun para alam natin na for public school teachers lang applicable yung Magna Carta. Okay? Let's have number 8. Dito naman tayo. Which law introduced K-12? We have RA 4670 ulit, RA 10157, 10533, or RA 7722. So, dalawa na lang pamimilian natin dyan. Ano po ang sagot ninyo? Yan na si Sir Joshua. Ito na siya. Hi, Sir Joshua. Letter C. RA 10533. C. Okay, puro C naman. Tama po yan. Ang tamang sagot dyan ay letter C. RA 10533. Yung RA 7722, ano po yun? Ayan si Ma'am Riza. Tama, RA 10533 po. Ano naman yung RA 7722? Sige nga po. Sino po ang may alam nun? Kahit hindi yung exact name, kahit kung tungkol saan siya. Hi, Ma'am Katrina. Si Ma'am Katrina Lozano, LPT, nanonood siya. Ayan, dito tayo sa CHED po, tama, no? RA 7722 ay about CHED or sa higher education. No? So, kung titingnan natin dyan, sunod-sunod yan, no? Letter B, kindergarten ang 10157. Ang 10533 naman ay K-12 or yan din yung enhanced basic education. Pag sinabi kasing basic education, yun yung K-12, no? And dahil enhanced siya, so ginawa siyang K-12 kasi dati hanggang 4th year high school lang. So, enhanced basic education act. So, kung titignan natin, tama lang naman yung arrangement ng numbers. Ano ba ito ba tayo gumana ng ano? Ayan. So, meron tayo ditong 10157 pang kinder, no? Susunod, mas mataas yung number, 10533 pang K-12 na, no? Ahakbang na siya na hanggang senior high, hanggang high school. And for letter D naman, RA 7722, yan na yung for CHED or higher education. Ang
ano ko naman siya, napalatandaan ko, pag kasi tumungtong ka na ng 22 years old, o nasa college ka na, no? Or pwedeng graduate ka na nga din sa college. So, ganun na naging palatandaan ko dyan. 10,157, kinder. Mas mataas, 10,533, K to 12 na, hanggang high school. 7722 naman for higher education, kasi yung 22 years old. Yun naman ang nasa isip. Kasi maraming laws na nag-uumpisa sa 77. Kaya yung 22 sa dulo ang binigyan ko ng association. Mamaya, marami pa tayong laws na makikita. Dito naman tayo sa 9. Another application question po tayo. Based on RA's 4670 o yung Magna Carta for public school teachers, can a BSE graduate be hired if he or she has not passed the licensure exam yet? A. No. The law strictly requires license to practice the profession. B. Yes. He or she can be hired on a permanent status. C. Yes, but only provisional for not more than 6 months. Or D. Yes, but only provisional for not less than a year. Ano bang sagot natin dyan? May sagot na si Sir Joshua, letter D. Yung iba po, anong sagot natin? Si Ma'am Clarissa, meron din, letter D. Hintayin pa natin yung sagot ng iba. Nanonood din si Ma'am Leslie Ann. Hello po, Ma'am Leslie. Shout out po sa inyo. Ay, si Ma'am Sara. Hello po, Ma'am Sara. Salamat po sa panonood. Hi, Ate Vel. Shout out sa iyo. Ayan. Kararat. Hi, Ma'am Vel. Ate Ma'am Vel. Okay, ang sagot po natin dito ay letter D. No, tama. Pwede namang ma-hire kung di pa nakapasa sa board exam. Pero ang condition po natin doon ay provisional lang. At ang minimum ay 1 taon. Not less than a year. So pag nirephrase po natin yung not less than, ibig sabihin nun, minimum ng 1 taon o kaya naman ay at least 1 year. No? Baka ang makita nyo naman sa board exam at most a year. So mali na yon. Kasi pag sinabi natin at most a year, ibig sabihin nun 1 year below. Okay. So para lang maisip nyo, no, kailangan maintindihan natin, ba't ka pa i-hire kung hindi ka naman tatagal ng 1 taon sa pagtuturo? Syempre, 1 taon, 1 school year yon, di ba? Ipapasa mo pa sa ibang teacher yung mga naging klase mo. So parang yun lang yung logic nun. Tapos pag magtitingin po tayo ng mga options, ayun, yun ang keyword natin, no? Not less than a year. Not less than 1 year, o kaya at least 1 year, o kaya minimum ng 1 year. Pagka ang nakalagay na ay at most or below a year, o kaya less than a year or maximum of 1 year, mali na po yun, no? Kasi yun na yung nagpamali. So, ganun po tayo pag magtitingin din ng mga option, pag magsusuri tayo kung ano yung tama, pwede nating tingnan yung verbs, no? Verbs agad. Tanda ko sa Prof. Ed, no? Yung number 1, unang-unang tanong, parang sa unang basahin siya yung 4 na option, parang tama lahat. Pero meron dong isang verb. Isang verb lang doon sa question na nagpamali doon sa isa. Para kasi ang tanong doon sa number 1 which is not true about this certain concept sa education. So pagka tiningnan natin yun, halos parang tama. Pero may isang verb doon na nagpamali. At yan naman ang advantage ng mga English major. Kasi kahit yung verb na ginamit ay medyo malalim, kung English major ka, may possibility na alam mo ibig sabihin. Tama din si Ma'am Risa at si Ma'am Mary Grace, letter D. Okay, so yun yung isang, wag lang tayong sa keywords na kinabisado natin. Dapat yung mga synonymous na mga salita, alam din natin. Let's have... parang medyo bumagal yung internet ko, pero mukhang okay na ulit. Hello po, Ate Gigi. Nanonood si Ate Gigi. Ayan. Okay, number 10.
The Board for Professional Teachers, or BPT, serves the collegial body which enforces the rules and provisions under RA 7836. Hi guys, eto na tayo. Nagbabalik na tayo. Naputol yung live, pambihira. Okay na ba? Nakabalik na po ba ako sa inyo? Buti di naman kayo nawala. Buti di nyo naman ako iniwan. Share ko yung screen ko. Okay. Diyan pa po kayo? Comment nga kayo kung okay na po. Kung nakabalik na po tayo. Ayan, yes po. Salamat po, Ma'am Riza. Thank you po sa inyo. Okay, move po tayo sa number 10. Ang tanong natin ay, the Board for Professional Teachers, or BPT, serves as the collegial body which enforces the rules and provisions under RA 7836. The BPT is composed of how many members in total? So we have 5, 7, 8, or 10. Ayan, thank you po, Sir Joshua. Ayos na. Problema ko talaga ang internet. Minsan mahina talaga po ang signal dito sa amin. So yung 7836, RA 7836, yan yung Philippine Teachers Professionalization Act. Philippine Teachers Professionalization Act. Mamaya bibigyan ko po kayo ng technique kung paano makabisado yung mga RA na yan. At itong Board for Professional Teachers, yan po yung binuo, no, na yun din ang gumagawa ng board exam ng teachers, board exam for teachers. Ngayon ang tanong, ilan sila in total? And meron na nagsagot dito, letter A. May iba po sa inyo. Bago pa lang ba sa inyo itong information na to? Reveal natin yung sagot. Ang sagot po dito for number 10 ay A. Tama po, no? 5. 5 members. 1 chairperson, 1 vice chairperson, and 3 other members. Ulit. Isang chairperson, isang vice chairperson, at 3 pang members. So, 5 in total. At pag nag-oath taking po kayo, pag nakapasa na kayo sa LET at nag-oath taking kayo, makikita nyo dun sila. Makikita nyo silang mga members ng Board for Professional Teachers. Okay? So, 5 sila. Let's have number 11. Which law is also known as the Anti-Sexual Harassment Act of 1995? Inaano na po to, no? Mas binibigyan na siya ng pansin kasi di ba maraming mga cases ng ganyan din, sadly, sa ibang mga lugar. So, baka itanong sa Prof. Ed para maitimo sa isip nating mga licensed professional teachers yung act na yan. No? Anti-Sexual Harassment Act. D, ayan, may sagot na sila, Ma'am Jenny, Ma'am Clarissa. D po, okay po. Ang tama po ng sagot ay, tama po kayo, letter D, RA 7877. Okay? Ang RA 7722, yan yung kanina, no? Pag 22 years old ka na, nasa CHED ka na, college ka na, higher education. RA 7836, yun yung kanina naman sa BPT, yung pagkakabuo ng BPT through Philippine Teachers Professionalization Act.
RA 7836. How about 7610? Ano po naman yan? Yung RA 7610. May idea po kayo kung ano yan? RA 7610? For protection din yan. Protection ng learners naman. Tama po, Ma'am Jenny. Anti-child abuse. For anti-child abuse naman ng RA 7610. So ito, mag-practice tayo. Tama, Ma'am Clarissa, against child abuse. So dito sa screen natin, makikita niyo po na ginroup ko yung mga laws, no? Dito sa unang column, may tatlo dito. At itong tatlong batas na to, ito yung batas for grade levels, no? For kindergarten, for K to 12, and for higher education. Ayan. So ito, tama sa Jelly. Pagka kasi nare-review, maghahalo-halo talaga yung mga numbers. Pero ito, i-group natin. Pwede nyo siyang i-screenshot. So RA 10157, again for kinder. 10533, K to 12. 7722 for CHED, for higher education. Tapos itong sa gitna, ito yung for protection, no? Protection ng learners and ng teachers din. Pwede rin naman kasi sa teacher yung 7877. Yung 7610, child abuse. Titingin ulit tayo dito sa huling dalawang number, no? Yung 10. Pag 10 years old, bata pa. So child abuse. 7877 naman, tatandaan lang natin dyan, ang naging parang clue ko dyan ay yung tatlong 7. Yung kasing sexual harassment, meron siyang tatlong S, no? S dun sa sexual, tas yung harassment, dalawang S. So, bali tatlong S, tatlong 7, no? 7877. Tapos ito namang pangatlong column, ito naman yung mga laws na nag-govern sa mismong pagkaka-professionalize ng teaching profession. Una dyan yung RA 4670, yung Magna Carta for Public School Teachers. PD 1006, o yan yung pinakaunang-unang batas sa mga teacher, yung Decree Professionalizing Teachers, no? Yung pagkaka-professionalize ng teacher. Yung RA 7836, yan naman yung updated na PD 1006. So madali lang naman tandaan, yun lang namang PD o Presidential Decree ang pinaka-kakaiba dyan. Kaya yun yung pinakaluma. So yung updated PD 1006, yun na yung RA 7836. Isinunod natin. Ang tawag naman dyan ay yung Philippine Teachers Professionalization Act. Okay? At yung RA 9293 naman, yan yung amendment ng RA 7836. Mas in-update pa yung RA 7836 through RA 9293. Okay? So, para mas matandaan po natin, ayan, kinolom-kolom natin, ginrupo-grupo natin siya. Yung una, grupo ito ng grade levels. Okay? Grade levels. Pangalawa naman, for protection. At itong pangatlo, for professionalization ng teaching profession. Ng teachers, ng teaching. Okay, medyo helpful, no? Kasi minsan, kung visual learner ka, maaalala mo, ay itong 10157, itong mga 5 numbers na to, andito sa bandang kaliwa, nasa unang column. So yun. Ito namang nasa pangatlong column, ay ito yung mga profession, tungkol sa profession. Ayan. Sana makatulong sa inyo yan. Again, ulit nga tayo, RA 10157, pinakamababa, 10157 for kinder. 10533, tumaas, high school na, K to 12. RA 7722, 22 years old ka na, college ka na, nasa higher education na. Oh. Again, doon naman sa RA 7610, 10 years old, anti-child abuse. Kasi 10 years old pa lang, so child pa lang. RA 7877, tatlong 7, tatlong letter S, anti-sexual harassment. RA 4670, Magna Carta, nag-iisa lang naman yan, no? Walang ibang katulad yung number na yan, 4670, Magna Carta. PD, unang-una, Decree, Presidential Decree, letter D, Decree Professionalizing Teachers. RA 7836, Philippine Teachers Professionalization Act, at yung 92 naman, yung 9293 yung amendment.
Pwede nyo isipin na lang dyan, 92, 93. Yung 92, ginawang 93. In-improve, in-amend, no? Dinagdagan. So, 92, 93. Amendment naman siya. Okay? So, sana po makatulong yan, mga technique na na-share ko po sa inyo. Yan din kasi ginamit ko. Sa experience ko naman sa board exam, wala naman dyan yung, yung nirarumble-rumble yung numbers. Wala namang ganun. Lahat naman ng nakalagay doon, mga batas talaga, mga totoong batas talaga na related sa education. Wala naman yung 4670, 4760, 4076, wala namang ganun. So sana sa batch nyo po, wala din. Okay, lipat tayo sa number 12. Okay, what is the meaning of PPST? Okay, dito na po tayo sa PPST. Thank you din po, Ma'am Clarissa. Ayos. We have A, Philippine Professional Standards for Teaching, Philippine Professional Standards of Teaching, Philippine Professional Standards of Teachers, or Philippine Professional Standards for Teachers. By the way, medyo mahirap magtanda ng mga batas, pero yun nga yung tinatawag na symbolic learning. No? I-associate mo, kahit yung mga numbers, i-associate mo siya dun sa keywords mo. Bigyan mo siya ng mga kahulugan para hindi lang basta nangabisado ka ng mga numbers out of nowhere. So magagamit nyo rin yun sa pangangabisado ng dates sa Gen Ed, no? Sa general education, lalo na sa history, sa social studies. Gamitin nyo yung ganun, i-connect nyo yung mga numbers dun sa keyword. Okay, may mga sagot na po dito, DD, at tama naman po yan letter D, no? Philippine Professional Standards for Teachers. Hindi siya of teaching kasi hindi lang naman siya solely for teaching. Pwede rin siya sa self-growth ng teachers. Hindi lang siya sa mismong pagtuturo ng teacher. Pwede rin siya sa character, sa qualities ng teachers. At hindi rin siya of teachers kasi pag sinabi nating standards of teachers, o yan, alam ng mga English major, ang ibig sabihin na nun, standards ng mga teacher. Yung teacher yung may standards. Pero pag sinabi mong standards for teachers, ibig sabihin nun, standards para sa mga teacher. At yung PPST, yan yung mga standards talaga na sinet para abutin ng mga teacher. No? Para maging effective yung isang teacher. Yan, so baka itanong din yan sa board exam o kaya baka sabing which is not true, no? Tapos iyan ang imali, yung mismong meaning ng PPST. Maging kailangan kabisado tayo, bookish tayo word for word. Let's have number 13. Ito, no? Mr. Season promotes differentiated instruction in his classroom to address the diverse learning style and backgrounds of his students. Which domain of PPST does Mr. Season observe? So kung hindi mo kabisado kung ibig sabihin ng mga domain 1, 2, hindi na natin masasagot to. Diba? Hula-hula na lang tayo dito. So buti na lang naisama natin to. Ayan, si Ma'am Clarissa, may sagot siya. Letter A. Itong PPST tsaka Teaching Profession Laws, natakil namin to first year pa lang kami sa college. Pero ang ganda kasi ng book nun. Tapos, ang galing din po ng teacher po namin dito. Shoutout po kay Ma'am Jezabel. Ay, Ma'am Jezabel Esguera. Mahusay kasi si Ma'am magturo. Okay, tama dito. Letter A tayo, Domain 3. Kasi ang Domain 3, it's about the diversity of learners. No? Diversity of learners. Ang Domain 5 naman, Assessment and Reporting. Mamaya, bibigyan ko po ulit kayo ng, ng technique dyan para makabisado nyo yan. Domain 5, yan yung, ayan, sinabi na natin, Domain 5, Assessment and Reporting. Domain 6, Community Linkages. While Domain 7 is about the personal growth, no, and professional. Yung personal and professional aspects na ng teacher. Ang keyword natin dito sa number 13, yung diverse learning style, no? Differentiated instruction para ma-cater yung at ma-address yung diversity ng learners. Domain 3. Okay, tama po tayo dyan, Ma'am Clarissa and Sir Piono. Tuloy tayo number 14. Ito.
They are described as teachers who manifest an in-depth and sophisticated understanding in the field of education. They work collaboratively with their colleagues, providing them support and mentoring. Beginning teachers, proficient teachers, highly proficient teachers, distinguished teachers. Yan po ay under pa rin ng PPST. So maganda na mabasa nyo mismo yung laman ng PPST. Hindi naman sobrang basa, pero kahit makita nyo lang yung itsura, mag-browse nyo lang po yung laman para may idea naman po kayo. Ano po ang sagot natin dyan? Yung apat po na nasa choices na yan, yan yung apat mismong classification or yung tinatawag nating career stages. Stage 1 yan, yung beginning. Stage 2 yung proficient. Stage 3 yung highly proficient. At yung distinguished yung stage 4. Okay? Parang wala pang naglakas loob sumagot. Sige. Iano po natin? I-flash natin yung tamang sagot. Letter C, no? Highly proficient teachers. Ang ano po natin dito, ang keyword po natin dito, itong support and mentoring. Mentoring, no? For letter A, beginning teachers, yan yung mga kaka-hire lang. Beginning, kailangan pa ng support, kailangan pa ng guidance, kailangan pang magparami ng experience kasi beginner ka pa lang. Parang kakapasa mo pa lang ng LET, kaka-hire mo pa lang. For proficient teachers, yan yung proficient ka na. Kaya mo na independently, no, sa sarili mo. Kaya mo nang marunong ka na magturo, sanay ka na talaga. More on sa sarili, sa independence mo sa pagtuturo. For highly proficient teachers, ito na yung nagme-mentor sa ibang teachers. Okay? Kaya nga sabi dito, nagpo-provide sila ng support and mentoring. So dito yun pumapatak, yung highly proficient teachers. Yung letter D naman, distinguished teachers, yun na yung highest career stage. Highest career stage. So again, pag beginning, ano ka pa lang, hindi ka pa masyadong magaling, ano pa lang, kailangan pa ng support, kailangan pa ng guidance. For letter B, independent ka na. Yun ang keyword natin doon, independent. Kaya mo na sa sarili mo, on your own. Pag letter C naman, highly proficient, nagme-mentor ka na. Ikaw na yung nagka-class observation, ikaw na yung nagbibigay ng tips, ikaw na yung tinatakbuhan ng mga co-teachers mo pag mayroon silang gustong malaman o gustong matutuhan. Ayan, yan yung highly proficient teachers. Yun ang pagkakaiba ng proficient at ng highly proficient. Okay po tayo doon? Na malinaw po yun, no? Ang beginning at distinguished, madali lang naman yan malaman sa tanong, highest or lowest. Okay. Let's have number 15. Ito. Last question na po natin to for tonight para di naman tayo mabomba ng information. Okay lang kahit slowly but surely tayo, no? At least dapat master na natin pagkatapos nito. Okay, for 15, ito rin po yung isang teaser question natin na pinost sa page. Professional ethics, learning environment that is responsive to community context, and school policies and procedures are all under which domain of PPST? We have domain 1, content knowledge and pedagogy. Domain 2, learning environment. Domain 6, community linkages and professional engagement. Domain 7, personal growth and professional development. And kung may ganyan naman, medyo madali lang din, no? Kung nakalagay yung pangalan ng domain. Pero medyo tricky din yung question dyan. Pero kung papaganahin natin ang ating comprehension skills, madali lang din naman nating masasagot. Try po kayo. Try po kayo ng sagot kahit na hindi pa masyadong sure. Ano po ang try niyong sagot? Again, sige, habang inaano niyo yung sagot, kino-comprehend niyo, bigay ko yung technique, no, kung ano yung
sa pagkakaiba ng Domain 1. So we have 7 domains po sa PPST, 7 domains. At ang Domain 1, yan nga yung Content Knowledge and Pedagogy. Domain 2, Learning Environment. Domain 3, yung kanina, yung Diversity of Learners. Domain 4, Curriculum and Planning. Then Domain 5, Assessment and Reporting. Domain 6, yan, Community Linkages. Domain 7, Personal Growth and Professional Engagement. So kung gagamit tayo ng mnemonics, ang ginamit kong mnemonics dyan for letter A, domain, yung letter K, no, knowledge. For domain 2, learning environment. Yung letter E, yung environment. Yung for domain 3, diversity. Diversity. So letter D ang ginamit ko doon. For domain 4, curriculum. Letter C. For domain 5, assessment. Assessment and reporting. So letter A. For domain 6, community. At saka for domain 7, yan nga personal. No? Personal. So P. So kung ililista po natin yan, ang nilagay po natin, ang magiging mnemonics po natin ay KEDCAC P. No? KEDCAC P. Pero ipapakita ko pa sa inyo yung isang mas madali na logic para hindi nyo talaga siya makalimutan. No? Kasi sunod-sunod yan eh. Sunod-sunod yang nasa PPST. Una, knowledge. Mag-aaral ka. Kung ano yung ituturo mo. So nag-aaral ka sa college, no? Knowledge and pedagogy, yung teaching skills, teaching strategy sa aralin mo. Pangalawa, pag marunong ka na, papasok ka na sa school, magtuturo ka na, environment. Papasok ka sa school. Pangatlo, mamimit mo yung learners. Kasi pumasok ka na sa school, mamimit mo na yung learners, yung diversity of learners. Pang-apat, magtuturo ka na. Curriculum and planning. Ituturo mo na yung curriculum. Number 5, magpapaquiz ka. Assessment and reporting. Number 6, uuwi ka. Kasi tapos na yung klase mo, uuwi ka na. Babalik ka na sa community mo. Domain 7, magre-reflect ka na sa bahay mo, personal. So parang sunod-sunod lang yun, no? Nag-aral ka sa college, pumasok ka sa school, na-meet mo yung learners, nagturo ka ng curriculum, nag-assess ka o nagpa-quiz ka, umuwi ka sa community nyo, tapos nag-reflect ka sa personal mo. Okay po yun? Pwedeng makatulong, no? Bukod dun sa mnemonics na KEDCAC P. Okay. Para matandaan nyo po yung 7 domains. Okay po ba yun? Nakatulong ba? So, ang sagot naman natin dito for number 15 ay letter C. Tama po si Ma'am Clarissa. Domain 6, we have community linkages and professional engagement. Kasi, hindi lang naman siya about learning environment. Nakalagay dyan, learning environment that is responsive to community context. Plus, nakalagay din doon yung professional ethics. So, hindi siya domain 2. Hindi siya learning environment. Doon po sa domain 1 to 7, nakalista talaga yung aspects. Yung bawat strand per domain. No? May strands doon per domain. Kaya kung mababasa nyo yung PPST talaga, pero yun naman siya i-search sa internet, magiging informed kayo sa bawat aspect ng bawat domain. Okay po. Okay, so dito muna tayo natatapos para di masyadong mahaba. Hopefully, sa susunod po, i-update ko po kayo next live natin for English majorship naman, no? And nagpa-plan din tayo na mag-start din ng exclusive na final coaching. So wait po kayo ng announcement para doon, no? Para doon natin exclusively na ma-share sa inyo yung mga techniques at saka yung mga nakatulong din sa akin sa pagre-review. And syempre, ibang tips from someone sa akin, no, na kakapasa lang nitong September 2023. So, kung ano yung mga type ng questions, ng strategies na pwede nating makita, no, or may-share naman sa inyo yung technique sa pagsagot sa mga tanong. Okay po. So, sana po nakatulong ulit sa inyo yung live natin. Maraming salamat po sa inyo and see you po ulit sa next live natin. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.